boxing update. Kazuto Ioka versus Fernando Daniel Martinez, rematch, i-breakdown natin mga katropa. Martínez va a la batalla, Ioka aguanta, Ioka recibe, Martínez vuelve a acelerar derecha. Es un Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Sa paparating na December 31 ay maghaharap muli sa pangalawang pagkataon si Kazuto Ioka versus Fernando Daniel Martinez sa kanilang rematch mga katropa. So hindi na ako masyadong mag-focus sa kanilang boxing statistics dito mga katropa dahil sa kadahilan ng rematch na ito mga katropa. So magpo-focus na lang tayo sa kanilang huling performance sa kanilang naging laban sa nakaraan mga katropa. At yun yung reference natin at dito sa ating pag-breakdown ngayon mga katropa. So sa kanilang statistics mga katropa, ang i-update ko ay yung kanilang edad na lang mga katropa. Sa kasalukuyan ay 35 years old pa rin itong si Kazuto Ioka. Magti-36 na ito pagdating ng March 24 mga katropa. So base sa una nilang pagharap mga katropa, base dito sa ating pagre-review sa kanilang nakaraang laban, ay maganda naman yung panimula na performance nito ni Kazuto Ioka mga katropa laban dito kay Fernando Daniel Martinez. Si Fernando Daniel Martinez mga katropa ay yun talaga yung estilo niya. Wala siyang masyadong style na pinapakita, kundi ganoon lang, moving forward lang talaga. Textbook yung kanyang galawan mga katropa. Basic lang yung kanyang pundasyon lang talaga, yung matibay sa kanya, yung kanyang puhunan dito mga katropa. Yun yung kanyang bread and butter pagdating sa labanan mga katropa. Yung kanyang endurance talaga at durability. Pagdating naman sa power, hindi naman siya yung tipo ng boxer na mayroong one punch knockout mga katropa, kung hindi dinadali niya yung kalaban sa pamamagitan ng kanyang volume punching, dahil yun nga matibay yung kanyang endurance at yung durability at yung stamina din niya mga katropa, kahanga-hanga talaga. Bihira lang yung ganitong klaseng boxer na mayroon, kahit na lagpas pa sa 12 round, kung mayroong rounds na lagpas pa sa 12 rounds, kayang-kaya, pero parang presko lang yung pakiramdam kung titingnan yung mga ganitong klaseng fighter mga katropa. Kaya maraming nakaharap ito ng mga boxer na mas magaling pa, mas skillful pa kaysa kanya, pero yun nga, dahil sa sobrang kahanga-hanga yung stamina, yung endurance nito ni Fernando Daniel Martinez, ay hindi talaga uubra yung mas magaling pa sa kanya mga katropa, katulad ng ating mga pambato, si Jeroen Angkas, mas lamang pa yung skills noon kaysa kay Fernando Daniel Martinez, at yung si Jed Murnia, kahit hindi masyadong kilala, pero skillful din yun na boxer mga katropa. Kaso nga lang, yung pagdating ng mga late rounds doon, hindi nila masustain talaga yung pressure na ginagawa ni Fernando Daniel Martinez sa mismong laban mga katropa, dahil nga walang masyadong style itong si Fernando Daniel Martinez, kundi sugod lang, tanggapin lang niya yung mga banat ng kalaban, basta importante sa kanya. Mayroon din siyang ibabatong kombinasyon, maramihan, hindi pa isa-isa mga katropa, kundi kombinasyon talaga yung kanyang puhunan. Kaya yun, hanggang sa mapagod na yung kanyang kalaban, kaya siya na yung magiging predator mga katropa, at ginagawa niyang prey yung kanyang mga kalaban. Nakita natin yan, lalong-lalo na sa ating pambato na si Jeroen Angkas. Ilang beses, 2 beses na silang naglaban, malinis talaga na panalo ni Fernando Daniel Martinez mga katropa. So pagdating naman dito kay Kazuto Ioka mga katropa, yung sa kanilang unang pagharap ay wala namang mali sa kanyang ginawang strategy mga katropa, kundi yung maganda din naman, may mga rounds din naman siya na maganda yung kanyang mga banat mga katropa, lalo na yung kombinasyon niya. Hindi lang siya nagiging headhunting, tinitirahan din niya si Daniel Martinez sa kanyang katawan, at nakita natin na iniinda rin ni Fernando Daniel Martinez yung mga banat sa katawan ni Kazuto Ioka, at mas magaling yung skills ni Kazuto Ioka mga katropa kung i-compare natin yung may mga galawan na, lalo na yung kanyang speed at saka yung footwork ni Kazuto Ioka, mas maganda
compare dito kay Fernando Daniel Martinez. Subalit, yun nga pagdating sa mismong laban dahil pambihirang pressure, hindi pangkaraniwang pressure yung style na ginagawa nito ni Fernando Daniel Martinez mga katropa. Tanging yung katulad lang ni Fernando Daniel Martinez na matindi yung endurance, yung kumbaga kung sa gadget pa mga katropa naka-built in sa kanya yung gift sa kanya yun. Natural talaga na sa kanya yung gift na yun mga katropa, yung matagal mapagod, no? Hindi lahat ng boxer na biniyayaan ng mga ganyan, ano? Ang nangyari habang tumatagal yung laban ay instead na dadalhin sana ni Kazuto Ioka yung laban, yung laro, pabor sa kanyang estilo, ang nangyari kasi mga katropa, nakipagsabayan itong si Kazuto Ioka. Yung tema ng laban nila sa una nilang pagharap ay yun yung gustong laban na paborito ni Fernando Daniel Martinez, yung harapan, no? Yung palitan kasi nga lamang siya mas bata pa siya ng 2 taon, at pagdating naman sa estilo, kung ganong palitan ay siya talaga yung nakakalamang dahil style niya kasi yun kanyang nasa comfort zone niya yung ganong klaseng laban mga katropa. Hindi na siya kailangan mag-adjust ng kahit ano pang strategy na kailangan para bago, no? Yung style niya para maka-adapt sa kalaban ko, kasi mismo si Kazuto Ioka na yung malaban sa kanya sa kanyang sariling laro mga katropa. Kaya yun ang nangyari. Siguro din dahil hindi na magawang umiwas ni Kazuto Ioka, hindi na niya magamit yung buong ring dahil nga palaging nakasunod sa kanya itong si Fernando Daniel Martinez. Kaya wala na siyang choice kundi makipagpalitan na lang, no? Kasi nakakapagod din kasi yung ganyan mga katropa, yung palagi kang umiiwas, kailangan mong i-maintain yung tamang distance, no? At upang maka-counter ka ng malinis, so maganda tingnan pagdating sa mata ng mga judges sana, kasi hindi mahirap tamaan itong si Fernando Daniel Martinez mga katropa, no? Dahil palagi lang siya nandyan, hindi naman siya yung tipong fighter na umiilag, yung slicky na type of boxer, no? Hindi siya ganun. Yung style ni Fernando Daniel Martinez, yung gusto talaga nito bakbakan talaga, palitan, no? Palitan lang, bigayan, gusto niya yung mga bigayan na ganyan. Kaya kung banat ni Kazuto Ioka ay parang karaniwan lang sa pakiramdam ni Fernando Daniel Martinez, ay tiyak katulad lang talaga sa mga ibang nakalaban ni Fernando Daniel Martinez na kayang-kaya lang niyang lusubin at pasukin dahil hindi siya natatakot, walang threat para sa kanya mga katropa, no? Kahit na madali namang patamaan itong si Fernando Daniel Martinez. Subalit hindi tayo magpalin lang sa ganitong estilo dahil hindi naman ito mataas lang yung endurance na hindi bumibitaw ng mga kombinasyon. Itong si Fernando Daniel Martinez kasi mga katropa, yung kanyang pagiging puncher, kanyang pagiging offensive mindset talaga mga katropa, no? Yun yung nagiging defense na rin kasi niya, yung parang may halintula din natin kina Emmanuel Navarrete at Manny Pacquiao, no? Yung mga ganong klase ng boxer, hindi basta-basta napapagod agad, no? Kaya yun, nadadala nila yung kanilang yung lakas, no? Masustain nila, ramdam din niya ng kalaban kahit na late rounds na, kahit na mag-abot pa ng 12 rounds, walang pagbabago sa impact ng kanyang mga suntok na binibitawan. Kaya isa din yan sa nakaka-frustrate sa pagdating sa kalaban nila mga katropa, no? Dahil walang pagbabago sa lakas ng mga banat ni Fernando Daniel Martinez. Yun nga, dahil matagal kasi siya mapagod, Yun yung nakapabor talaga dito kay Fernando Daniel Martinez. Yung gusto ko sanang makalaban dito mga katropa, yung halimbawa kung pagdating sa kanilang rematch ay makuha pa rin ni Fernando Daniel Martinez yung panalo, ay gusto ko sanang makita na lumaban ito kontra sa matinding pangalan din sa super flyweight, no? Katulad nila Roman Chocolatito Gonzalez o kaya kay Sursakit Surumbisay. Kahit na lumalaban na si Sursakit Surumbisay sa bantamweight ay pwede pa rin naman yan, basta may magandang offer, no? Tiyak lalaban yan kasi doon naman talaga siya lumalaban sa super flyweight, At wag lang dito kay GC Bam Rodriguez dahil may kakayahan si GC Bam Rodriguez na tapusin talaga ng maaga itong si Fernando Daniel Martinez, dahil yung hindi naman binaryo yung lakas ni GC Bam Rodriguez mga katropa i-compare sa mga ibang nakalaban ni Fernando Daniel Martinez na
kaya lang niyang bulihin. No? Kahit na yung ating pambato na si Nonito The Flash Donaire, yung mga ganong klase, yung may one big punch na knockout talaga na binibitawan yung kanyang matinding lip hook ni Nonito Donaire. Pag halimbawa bumaba yon sa super flyweight ulit, no? Kasi lumalaban siya ngayon sa bantamweight. Halimbawa pag may malaking offer labanan itong si Fernando Daniel Martinez, ay baka kakayanin pa ni Nonito Donaire, kasi minsan naman siya nagbanggit na gusto niyang labanan itong si Roman Chocolatito Gonzalez sa super flyweight. Posible din na pag may magandang offer, baka labanan niya itong si Fernando Daniel Martinez. Yun, palagay ko may paglalagyan itong ganitong klaseng estilo ni Fernando Daniel Martinez, kahit matindi pa yung built-in sa kanyang durability at endurance, mga katropa, dahil yung ganito lang talaga yung pantapat nito sa itong klaseng fighter, katulad ni Fernando Daniel Martinez, yung mayroon talagang one big punch knockout, no? One punch knockout yung kalaban. Dito posible talagang matulog dito si Fernando Daniel Martinez, mga katropa, kay Jesse Bam Rodriguez o kaya kay Nonito Donaire, no? Pero pagdating dito kay Kazuto Yuka, parang regular na hindi naman one punch knockout artist itong si Kazuto Yuka, kasi kundi technical fighter kasi itong mga katropa, boxer puncher, no? Punch knockout wala, hindi siya ganong klase na fighter. Kaya pagdating sa kanilang rematch, mga katropa, doon pa rin ako, pipiliin ko pa rin manalo si Fernando Daniel Martinez via decision pa rin siguro, mga katropa. At posible din, hindi na rin ako magugulat na hindi na aabot sa judges ito, mga katropa, dahil posible na maubusan na talaga dito si Kazuto Yuka, dahil idagdag pa natin na turning 36 na siya pagdating ngayong March, no? Kaya isa ding factor yan yung sa nakaraan nilang laban, no? Sa unang pagharap, mga katropa, nakikita natin yung edge factor na umiipikto na talaga, no? Kahit na siguro mag-adjust pa ng estilo itong si Kazuto Yuka pagdating sa mga early rounds, pero pagdating sa mga middle bout sa kanilang 12 round schedule, mga katropa, hanggang pagtapos kung matapos yung 12 rounds, ay palagay ko mapilitan na talaga itong lumalaban si Kazuto Yuka sa tema ng gustong laban nitong si Fernando Daniel Martinez, dahil palagay ko hindi niya talaga masusustain yung tamang distance dito, dahil matinding maghatid ng pressure talaga, kasi nga hindi basta-basta napapagod si Fernando Daniel Martinez. So ano sa palagay ninyo, mga katropa? Sang-ayon ba kayo sa aking magiging prediction, o ano sa inyo yung inyong palagay? Paki-comment nyo na lang, mga katropa, no? At idagdag ko na rin dito sa betting odds, mga katropa, yung status nila ngayon sa online betting. Favor dito si Fernando Daniel Martinez, at underdog naman si Kazuto Yuka, mga katropa. I-check nyo na lang sa inyong mga cellphone, mga katropa, no? I-check nyo yung website kung saan kayo nagbibet, at para may guide kayo, mga katropa. Underdog, ulitin ko, underdog dito si Kazuto Yuka, at favor dito Yamado si Fernando Daniel Martinez sa paparating nilang rematch ngayong December 31, mga katropa. At abangan ninyo yung susunod kong ipipicture, mga katropa, no? Ang paparating din na laban ni David Benavides Jr. versus David Morrell, mga katropa. I-breakdown din natin yan at may bibigay tayo ng sariling prediction. Hanggang dito na lamang, mga katropa.